Ito na ang pinakabagong trust and rating issue sa ating mga matataas na opisyales na namumuno ngayon sa gobyerno ng bansang Pilipinas. Ang mga issue ay patungkol sa pagtaas ng presyo ng bigas o bilihin, travel expenses ng Pangulo, patungkol sa droga, ang extraction na nangyari na kinasasangkutan ng First Lady, charter chains or CONCON, and suppress of freedom laban sa SMNI at ang ginawa nila ngayon sa Maisog Peace Rally, smuggling na nangyari, at korupsyon sa PCSO. Ang posibleng nakakaapekto sa mga ratings ng ating mga opisyalis ngayon sa gobyerno. Pakinggan natin ang presidente ng Pulse Asia Survey na si Ronald Holmes. Good morning, Ted. Good morning, DJ Tatcha. And again, thank you for your time. Sir, ito ho muna. Ito hong ginawa ninyong pinakabagong survey sa trust and approval ratings. Kailan po ito at ano po mga pangunahing issue na panahong yun? Well, nung March 6 to 10 yan, at ang mga pangunahing issue niyan, of course, unang tinututukan ng Kongreso yung pagbabago ng konstitusyon, patuloy pa rin tumataas ang presyo mabilihin, nandiyan yung West Philippine Sea issue, so nandiyan rin yung pag-aresto kay Pastol, yung contempt charges kay Pastol Kibuloy, among other things. Alright. And muli po, Sir Ronnie, ano po ang napakasimpleng definition para mas maintindihan po ng ating tagapakinig? Ano ba ang approval at ano ba ang trust para po dito po sa mga ratings na ito? So yung approval ay yung kung sila ay naniniwala na yung ginaganap ng mga opisyal ang particular nilang tungkulin, yan yung approval or performance rating. Yung trust ay kung pinagkakatiwalaan nila yung mga pinamataas opisyal ng ating bansa. So magkaiwala yan. Yung approval, ang tinataasan dyan ay kung ginagawa nila, ang tungkulin nila bilang presidente, bilang vice-presidente, presidente ng Senado, tagapagsalta ng mapapakapuluan. Okay, sige po. So pwede ho ba nating unahin po lamang ang paliwanag sa inyo pong findings sa presidente? Sasabihin po muna ng approval ratings ng mga Pilipino sa kanya at yung trust ratings po. So bumaba yung approval rating ng presidente, 13 puntos, percentage points ang binaba sa bansa at makikita na bumaba ito sa National Capital Region, sa Visayas at Mindanao. Yung Mindanao niya ay bumaba ng 22 points. Hindi lang yun na naging problema ng presidente, no? Yung disapproval ay yung market rin from 9% to 20%, so naging double digit, 11 points ang itinaas. Ang pinamalaking itinaas ay sa Mindanao, 27 percentage points. Tatlo sa 10 sa Mindanao ang hindi na nasisiyahan, hindi aprobado sa pagganap ng tungkulin ng presidente. Ganun din yung pagbabago din dun sa pagtitiwala, no? 16 na puntos ang binaba ng pagtitiwala kay Bongbong Marcos simula 73, 57% na lang. Although mayorya pa rin yun, no? At ang hindi nagtitiwala sa kanya umakyat ng 8 puntos simula 7 hanggang 15%. So naging double digit rin. Ang pagbabago ay naging significant sa NCR, National Capital Region, sa Visayas at Mindanao rin. Opo. So, ito hong pagbaksak na ito po magmula ng siyang manungkulan noong Hunyo ng 2022, ito po ang pinakamalaking pagbawas sa kanyang approval at trust ratings. Yan ang pinakamalaki na nakita natin itong nakaraang mahigit sa isang taon, no? Simula siyang nanuklok bilang Pangulo. At meron na ho ba kayo dito po sa inyong mga pag-aaral, meron ho bang kaakibat na detalye kung bakit kaya ganun po naging damdamin ng inyong mga natanong sa survey? Wala sa survey yung kadahilanan. Inilalagay lang namin doon sa konteksto ng mga kaganapan nung nakaraang ilang buwan, no? Pwede masabi na ang kadahilanan dito ay makukuha mo pag tinignan mo kung ano yung mga nangyari nito mga nakaraang 3 buwan bago ginawa yung survey na naka-influensya sa pananaw ng publiko sa pagganap ng tungkulin ni Bongbong Marcos bilang pagpresidente o na pagtitiwala sa kanya. Ano po ang relasyon ng approval vis-a-vis the trust ratings po sa pangkalahatan na po sa lahat ng mga subject sa survey na ito? Paano po kung ako'y si Pangulong Marcos,
ako si VP Sara, paano ko tatanggapin po ito? Sasabihin ko ng aking paglilingkod sa bayan. Well, siguro ang relasyon ng dalawa ay kung ginagawa mo iyong tungkulin, maaari makatulong to sa pagtataas ng tiwala sa iyo. Ang mahirap dito, Ted, nakita na natin ito ng mga nakaraan pag tinanggal ng ilang individual ng Pilipino ang tiwala sa namumuno, kahit nagampanan pa niya ang kanyang tungkulin, hindi sila magiging aprobado sa kanyang pagganap ng tungkulin. So, pangalagaan yung pagtitiwala at maaaring makakatulong dito kung tutugunan nila yung mga pangunahing usapin na binibigang halaga ng karaniwang Pilipino. So kumbaga po, dito po nangunguna dapat yung tiwala sa iyo. Ano po, nagtitiwala sila sa iyo na magagampanan mo ang iyong tungkulin. Nagtitiwala ako sa iyo na ikaw may integridad, parang ganun pong usapin sa iyong Yeah, yung integridad, yung pagkatao, ang pinagmumulan ng tiwala. So yan yung pinakasolidong pagmumulan ng tiwala. Kung ang integridad mo, o may question tungkol sa iyong pagkatao, kahit nagampanan mo yung iyong trabaho, may issue ka na kaagad na hindi ka tinitignan na parang katiwa-tiwala ng mamamayan. Opo. Hindi lang po si Pangulong Marcos ang bumaba ang approval at trust ratings, pati po si VP Sara. Ano po ang inyong findings, sir? Yeah, sa buong bansa, bumaba siya ng 7 puntos yung kanyang approval, pero hindi na umakyat yung kanyang disapproval, no? Parang lumipat lang sa indecision na hati sa undecided at disapproving. Ang kadahilanan dito ay hindi gaanong gumalaw yung kanyang approval sa iba't ibang lugar at nananatili pa rin siyang sa 10 sa Mindanao ang aprobado sa pagganap ng tungkulin ng Vice-Presidente. So naiaangat siya ng sarili niyang na mga taga Mindanao. Kung ihahabing natin, for example, sa Pangulo na ang pagtitiwala bumagsak sa Mindanao. Opo. Dito po kay Pangulong Marcos, across the board po ito, all regions po ito, sir? Except for the balance of Luzon, in NCR, the Visayas, and Mindanao. Dito nga makikita mo, Ted, yung tanong kanina, maaaring naka-apekto din yung sinasabing pagkaan ng mga Duterte at Marcos sa pagbaba ng tiwala ng mamamayan kay Presidente Marcos. Kasi nananatili yung tiwala kay Sara sa Mindanao, pero kay Bongbong Marcos ay bumaba yung kanyang approval at tiwala sa trust rating sa Mindanao. Opo. So dito po, pagbalik po kay VP Sara, sir, dito po sa kanyang approval ratings, sa porsyentong binanggit ninyo, is that substantial na para ho din mga hulugan na ang mga Pilipino ay na babawasan din po ang tiwala kay VP Sara? Substantial nationally, pero hindi siya substantial in each of the areas, no? Ang pinaka-substantial decline niya sa trust ay nasa NCR, National Capital Regions, kasi parang from 76 bumaba siya sa 60. Ibig sabihin halos pantay sila ni Pangulong Marcos sa NCR, sa National Capital Region. Kasi 55 na nagtitiwala kay Bongbong, 60 kay Sara sa National Capital Region. Opo. So, nagwi-withdraw. Sa Kabisayaan po, kumusta po ang rating si VP Sara? Bumaba ng 11 puntos, 1 punto na lang magiging statistically significant na, pero bumaba pa rin. So hindi na ganun kabigat yung suporta nila sa iba't ibang area, kasi nung nakaraang survey ay nagpas 80 yung kanyang trust rating sa Visayas. How about sa sa Luzon, no? Particularly sa lugar po na baluarte ko naman na presidente, sa Solid North kung tawagin. Walang pagbabago doon sa trust at the VP Sara sa Luzon, sa balance of Luzon. Hindi namin hinimay muna sa region, kasi medyo maliit yung sample size para himay natin sa regions 1 to 5. Opo. Pero in the balance of Luzon, hindi ganun ka-significant yung pagbabago sa tiwala o hindi pagtitiwala sa kanya. Opo, gaya po ng kay Presidente Marcos, ito din po ang kauna-unahang malaking bagsak ng Vice Presidente sa approval and trust ratings. Hindi. Pareho silang bumaksak dati, pero yung kay Presidente Marcos
nila from June 2023. So, dalawang beses na, basically. Opo, pero ito ho yung pinakamalaki po for VP Sara. For BP Sara, hindi. Yung unang baksak niya, mas malaki. So, parang nauulit ako na dati-dati parating mas mataas ang trust rating ng Vice Presidente kumpara sa Presidente. Kasi parang hindi sila pinapanagot masyado kumpara sa Presidente. Pero ngayon po, Mataas pa din. Mas mataas pa rin ang Vice Presidente kasi parang hindi naman siya yung parang chief, no, na dapat ay panagutin o i-hold accountable for many things. opo. At syempre, hindi natin pwedeng i-ignore si House Speaker Martin Romualdez na gusto ring tumakbo bilang presidente sa susunod na eleksyon. At dahil sa kanilang hidwaan ni BP Sara at pinagtulungan sa Congress, ay bumagsak ang kanyang trust rating. Kaya sorry ka na lang, House Speaker Romualdez, dahil wala ka ng pag-asang tumakbo bilang presidente. Ito pong kay Speaker Martin Romualdez, ano pong paliwanag niyo po dito? Ano muna ang kanyang mga figures dito po sa ginawa pong survey na ito sa tiwala at yung performance nila o approval ratings? Well, ang nag-aprobado sa kanya ay 31%, ang undecided 44%, ang hindi approving ay 26%. So, mas malaki yung undecided kung ikukumpara sa approving at disapproving. Pangkaraniwan naman yan kasi ang speaker nasa district yan hindi yan kilala sa buong bansa. Pero tumaas yung kanyang disapproval at bumaba rin yung kanyang approval, no? 80 puntos ang binaba na approval, 13 puntos ang inakyat ng disapproval. Mindanao rin ang pinagmulan at NCR ng mga pagbabago na yan. So sa kanyang trust rating, ganun rin, 1/3 ay trusting, 1/4 ay distrusting, at the plurality, 45% are undecided. Nagbago rin sa buong bansa, 9% binaba ng trust from 40 to 31, 10% inakyat ng distrust from 14 to 24. Mindanao rin at NCR ang nagpataas ng distrust rating sa kanya. Opo. Yung pong Mindanao na ito na pinakamalaki na fact na ano po no na distrust no tsaka yung disapproval na ito, may kinalaman kaya ito sa kanila pong bangayan ni VP Sara? Potential, maaaring may kinalaman niya kasi pag tingnan natin, halos majority na sa Mindanao ang hindi nagtitiwala. Yung 26 dati, naging 50% distrust ngayon. So, maaaring dala yan ng panggaan nila ng mga sa mga Duterte, no? Sa Kabisayaan po, kumusta po ang trust at approval ratings ng mga kababayan namin doon sa speaker? Bumaba yung trust rating niya na 20 points sa Visayas. Umakyat, hindi umakyat yung distrust, lumipat sa undecided. Yun yung sa trust, no? Doon sa approval naman ay bumaba rin yung kanyang approval, 12 points, so significant. At hindi naman umakyat yung kanyang disapproval, lumipat lang sa indecision. Ibig sabihin parang nag-aantabay sila, although nag-withdraw na ng approval at trust sa House Speaker. Opo, ano ho ang magandang definition sa undecided? Ano ho yun? Parang yung pakipaliwanag po para mas maintindihan po namin. Well, yung maaaring hindi nila masabi kung sila approving o disapproving, trusting or distrusting kasi maaaring hindi sapat ang informasyon nila tungkol sa ginagawa ng isang individual o hindi sapat ang kalaman nila tungkol sa individual na yan. Opo, so dito po ngayon, sa NCR, kumusta po ang trust and approval ratings ni Speaker Martin? Bumaba ang kanyang approval sa NCR at bumaba rin ang kanyang, yung NCR, yung disapproval pala niya ay tumaas. Simulang 14 hanggang 29, hindi gumalaw yung approval niya. Pero yung disapproval ay tumaas. Yung trust rating niya sa NCR ay bumaba ang trust ng 9 points. Tumaas ang distrust. So,
yung negative sentiment sa kanya sa NCR, yun ang tumataas. Hindi pa yung positive. So kumbaga sir, ang trend kay Speaker talaga pong pababa. Yun ang nangyari ditong between December and March. Bumaba yung sa kanya. Yung indecision naman kasi, as I said, well, common yan among speakers. Pero talagang itong disapproval at distrust ang medyo umakyat. Opo, pero kapansin-pansin po na si Speaker, ito mga nagdaang 3 buwan, siya'y abalang-abala, no? Pamibigay ng mga ayuda, nag-iikot sa mga lawigan, tapos sa mga raid ng mga bodega, kasama siya sa kanyang press release para sa mga napakaraming mga programa. Tuloy-tuloy po ito. So, ano hong kahulugan nun vis-a-vis sa kanya pong mga galaw, kilos at mga kampanya para po sa mga kababayan natin, hindi nag-improve ang kanyang ratings. Ibig sabihin, hindi natatanim sa isipan ng mga mamamayan kung ano yung mga ginagawa niya. Hindi nagre-resonate din. Kung ang layunin noon ay mapalmala sa mamamayan na ginagampanan niya ang kanyang tungkulin, hindi pa siya tumatatak sa kaisipan ng mga mamamayan sa kasalukuyan. Opo. Ayan na, yabang pa mo, Romualdez. Pinagtawanan ka tuloy ni Bangag.